Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gerard. Ako po ay tubong Pangasinan. Nais ko lamang ibahagi po yaring kwentong ito tungkol sa karanasan ni Itay. Naganap nga po pala ang pangyayaring ito noong taong 1980. Mga anak, lumabas na kayo riyan, kakain na tayo. Malakas na sigaw ni Nanay Gloria. Palalim na kasi ang gabi, kaya naman ay tinatawag na kami ni Inay para maghapunan. Kinagawian na kasi namin na kumain ng sabay-sabay. Tatlo nga po pala kaming magkakapatid. Ako, si Lito at si Rafi. Lumabas na kami sa aming silid at saka pumwesto sa may hapagkainan. O mga anak, magugas muna kayo ng mga kamay nyo ha at tayo'y kakain na. Wika naman ni Tatay Bien. Kaagad namang kaming tumalima sa utos nito. Pagkatapos nun ay kumain na kami. Habang kumakain kami ay napag-usapan ni Nanay at Tatay ang tungkol sa negosyo na balak nilang ipatayo. Kapag ka nasimulan na natin ang ating negosyo at makaluwag-luwag na tayo sa pera, gusto ko sanang ipaayos itong bahay natin. Sabi ni Tatay Bien kay Nanay Gloria. Oo nga Bien, tsaka tingnan mo, butas na ang bubungan natin. Wika naman ni Nanay. Nakikinig lamang kami sa kanilang usapan habang kumakain kami. Panay usap sila tungkol sa pinaplano nilang negosyo. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay nang nasimulan ni Tatay Bien at Nanay Gloria ang aming negosyo na sari-sari store. Habang lumilipas ang mga araw ay palago ng palago ang aming negosyo. Unti-unti na ring nakakabawi sina Tatay Bien at Nanay Gloria sa kanilang kapital. At hindi nga nagtagal na ipaayos na rin namin ang aming bahay. Nagpatuloy sa paglago ang aming negosyo dahilan sa kasipagan ni Nanay at Tatay. Napansin din ng mga kapitbahay namin ang bilis ng paglago ng aming negosyo. Wow, iba talaga kayong dalawa pagdating sa negosyo. Kay ganda talaga na inyong taktika. Kaya ayun, nakabawi ka agad kayo. Wika ng isa sa mga kapitbahay namin kina Nanay at Tatay. Itago na lang natin siya sa pangalang Andres. Oo. Sipag at tiyaga lang naman ang kailangan para makausad sa buhay. Kung tutunganga ka lang mula umaga hanggang hapon, ay naku, hindi ka talaga giginhawa. Wika naman ni Tatay at saka ngumiti. Sumang-ayon naman si Andres sa sinabi ni Itay. Makalipas ang ilang buwan, habang kumakain kami sa hapagkainan ay kumunot ang aking noo dahil bigla na lamang napatigil si Itay. May hawak-hawak siyang isang kalamansi at para bang biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha. Tay, ano po ang nangyari sa inyo? Bakit po kayo nakatulala riyan at imbis na kumain po kayo? Tanong ko sa kanya. Napatingin din sina Inay at ang dalawa kong kapatid sa gawing kinauupuan ni Itay nang marinig nila ang tanong ko. Hindi ko maintindihan Tinan mo hindi ako makapiga ng kalamansi. Sagot ni Tatay Bien. Hindi ka makapiga ng kalamansi? Hindi naman masyadong matigas yan Wika naman ni Nanay. Nakakunot ang noo ni Nanay Gloria habang nakatingin siya kay Itay. Ayon kay Tatay Bien, parang bigla raw siyang nawalan ng lakas, kaya naman ay nabigla kami sa kanyang tinuran. Napatigil kami tuloy sa pagsubo ng kanin. Nabaling kay Itay ang aming atensyon. Napansin kasi namin na parang may maling nangyayari sa kanya. Nawalan din siya ng ganang kumain kaya naman ay nagpaalam muna si Itay na magpapahinga muna siya
Pumasok na muna siya sa kanyang kwarto habang kami naman ay naiwang blanko ang isipan. Ay, ano kaya ang nangyari sa inyong ama? Pag-aalalang tanong ni Nanay Gloria. Maging kami Kuya Bari ay wala ring ideya kung napaano nga si Itay. Baka masama lang po siguro ang pakiramdam niya, Nay. Sagot naman ng kapatid kong si Lito. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Gloria at saka sinundan niya si Itay sa loob ng kwarto. Pagdating doon, nakahiga na si Itay. Kinabukasan, napansin namin na unti-unti nang pumapayat ang isang kamay ni Itay. Nang sumunod na mga araw, pati ang isang kamay ni Itay ay pumapayat na rin. Ang laki po talaga ng ipinagbago ng aking Tatay Bien. Hindi na rin ito nakapagtatrabaho at nakahiga na lamang siya sa kanyang kama. Naku, ano nangyari sa iyo, Bien? Bakit pumapayat ka ng ganito? Tingnan mo yung kamay mo, oh. Hindi ka naman ganito dati, ah. Nag-aalalang sambit ni Nanay. Habang tumatagal, ay napapansin naming palala ng palala ang kanyang pakiramdam. Hindi na rin siya kumakain at walang gana. Wala na rin siyang ganang makipag-usap kahit kanino. Madalas siyang tulala habang nakatitig sa kawalan. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin upang maibalik sa normal ang mga kamay ni Itay. Sobrang payat na kasi at parang buto na lamang ang natitira. Makalipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Itay sapagkat hindi lamang mga kamay niya ang pumapayat, kundi pati na rin ang kanyang dalawang mga paa. Rafi, anak, ikaw na ang magpakain sa Itay mo sa loob ng kwarto. Baka nagugutom na iyon. Utos ni Nanay Gloria sa kapatid kong si Kuya Rafi. Abala kasi sa paglalabas si Inay noong mga sandaling iyon. Kaagad namang tumalima si Kuya Rafi noong marinig niya ang utos ni Nanay. Kumuha siya ng paborito niyang ulam na diningding, saka iyon dinala sa loob ng kwarto kung saan nakahiga doon si Tatay Bien. Sobrang payat na Kuya Bari ng kanyang katawan at hindi na siya makatayo. Dinadalhan na lamang siya namin ng pagkain sa kanyang kwarto at saka sinusubuan. Makailang beses na rin kaming naglabas-pasok sa ospital, ngunit hindi matukoy ang kanyang karamdaman. Napapansin na rin namin na hirap na siyang kumain. Nakakaawa na ang kanyang sitwasyon, kaya naman ay halos hindi na rin makatulog ng maayos si Nanay dahil sa kaiisip sa kalagayan ng kanyang asawa. Tay, kumusta na po ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Tatay. Binisita ko siya kasi sa loob ng kanyang kwarto noong mga sandaling iyon. Tatay, kamusta na po ang pakiramdam mo? Muling tanong ko sa kanya. Napansin ko kasi na nakatingin lamang siya sa akin. Ni hindi man lang siya sumasagot sa mga tanong ko. Maya-maya ay pinilit niyang magsalita. Pero nagulat ako dahil tanging pag-ungol na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Ay, ano yung sinasabi mo? Nahihirapan ka magsalita eh. Kunot noong tanong ko sa kanya. Nag-aalala ako Kuya Bari sa kanyang kalagayan. Pilit ko siyang pinagsasalita, ngunit tanging ungol lamang ang tugon niya. Doon ko nakumpirma na talagang hirap na magsalita si Itay. Kaagad kong ipinaalam kay Nanay, pati na rin sa dalawa kong kapatid na hindi na nakapagsasalita ng maayos si Tatay. Anong gagawin natin? Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa ama niyo. Sambit sa amin ni Nanay.
parang hindi na maiguhit ang mukha ni inay dahil naging problemado na siya sa kalagayan ng aming ama. Kinabukasan, dadalhin na sana namin siya sa ospital nang makasalubong namin si Andres. Ito po sa akin lang. Nasa inyo ho kung susundin nyo. Bakit ho hindi nyo subukang dalhin siya sa albularyo? Mukhang hindi naman kasi normal ang sakit niya. Sabi ng kapitbahay naming si Andres. Oo nga, Nay. Subukan natin dalhin sa albularyo si tatay. Kawawa na kasi siya. Palala na po ng palala ang karamdaman niya. Wika ni Kuya Rafi. Nag-isip ng matagal si nanay at maya-maya lang ay sumang-ayon na rin siya. At ayun nga po, Kuya Bari, dinala namin si Itay sa pinakamalapit na albularyo sa aming lugar. Gloria, binarang ang asawa mo kaya siya nagkakaganito. Sabi ng albularyo kay Nanay Gloria. Nagulat kami nang marinig namin ang itinuran nito. Ano po? Binarang po si Bien? Naku, sino man kaya ang nagpabarang dito? Ang bait naman niya. Wala siyang kaaway. Napakabait po ng asawa ko. Wika ni nanay. Hindi kami makapaniwala na binarang po si Itay. Kaya pala ganoon na lamang kalala ang kanyang sinasapit. Wala naman kasi kaming natatandaan na mayroong nakaaway si Itay, kaya napaisip kami kung sino ang gumagawa noon sa kanya. Ayon pa sa albularyo, masyadong malakas daw ang kapangyarihan ng mambabarang at hindi niya kakayanin yun. Nahihirapan pa rin kaming tukuyin kung sino ang nagpabarang kay Itay. Kaya naman, napagdesisyon na lang namin na dalhin sa iba pang albularyo si Tatay Bien. Ngunit kagaya ng naunang albularyo, hindi rin ito nakayanan. Hindi nakayanan ang kapangyarihan ng kung sino mang bumabarang sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam kung saan natin dadalhin ang ama niyo. Gulong-gulo na ang isipan ko. Singhal ni Inay nang makauwi kami sa bahay. Walang yaring kasi itong nagpabarang Wala namang kasalanan si Itay, pero bakit binarang pa siya? Napakasama niyang tao. Wika naman ng kapatid kong si Lito. Sigurado po ba kayo, Nay, na wala talagang nakalaban o nakaalitan si Tatay? Baka naman hindi lang natin alam. Pagtatanong ko naman. Halos nagkakagulo na kami sa loob ng aming tahanan dahil sa masaklap na sinasapit ng aming ama. Makakaaway? Sa sobrang bait ng Tatay Bien niyo, imposibleng may makaaway siya. Simula nang magkasama kami bilang mag-asawa, wala pa akong nabalitaan na nagkaroon ng kaaway ang tatay niyo. Naku, napakawalang niya talaga ng nagpabarang na yan. Walang puso. Dagdag pa ni Inay. Sa sobrang pag-alala niya ay parang hihimatayin na siya. Ay naman, kumalma lang po kayo. Mapapagamot din natin si Tatay. Wika ko naman kay Inay. Papaano pa ako kakalma kung ganito nakasaklap ang nangyayari sa ama ninyo? Kung tutuusin, ilang albularyo na ang napuntahan natin, pero wala pa rin magandang nangyayari sa ama ninyo. Hindi pa rin siya gumagaling. Mababakas sa tono ng kanyang boses na nag-aalala talaga siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Nay, bakit hindi natin subukan ulit na dalhin si Itay sa iba namang albularyo? Baka sakaling doon siya gagaling. Suwestyon ko naman kay Inay. Hindi talaga kami tumigil, Kuya Bari, sa kaiisip ng solusyon hanggat hindi namin napapagaling si Tatay. Ayaw naman kasi naming pabayaan na lamang siyang doon ay nakahiga at nagdurusa sa kanyang karamdaman. Mayroong kaibigan si Inay na nagsabi na dalhin daw namin si Itay sa isang parte sa Caloocan
na kung saan doon nakatira ang kilala niyang magaling na manggagamot. Kaagad naman kaming naging interesado sa sinabi nito. Nagbabaka sakali kaming mapapagaling ng manggagamot na iyon si tatay, kaya naman ay hindi na namin pinatagal pa ang mga araw. Agad naming dinala si tatay doon sa isang parte sa Caloocan at nakumpirmang binarang nga si Itay. Kagaya ng ibang mga albularyong napuntahan na namin, ay nagsagawa rin ito ng orasyon. Ngunit bigo itong labanan ang taglay na lakas na kapangyarihan ng bumabarang sa aming ama. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng bumabarang sa taong ito, wika ng albularyo. Ipinagtapat din ito sa amin na hindi raw niya kayang pagalingin si tatay sapagkat hindi sapat ang kanyang kakayahan upang tapatan ang lakas ng kapangyarihan ng mambabarang. Lungkot na naman kami dahil sa sinabi ng albularyo. Kung kaya't napagdesisyonan na namin na iuwi na lamang sa aming bahay ang aming ama. Dahil doon ay parang nawawala na kami ng pag-asang gumaling pa ang aming ama. Hindi na kami makapag-focus sa aming mga ginagawa dahil nabaling na ang aming atensyon kay tatay. Kami ni Lito at Kuya Rafi ang nag-aalaga kay Tatay Bien kapag mayroong ginagawa si nanay. Sa katunayan, Kuya Bari, talagang awang-awa na kami kay inay dahil ilang gabi na itong hindi nakakatulog ng maayos. Binabantayan niya lagi si tatay at kinakausap habang pumapatak ang mga luha ni inay. Nakikinig lamang ang aming ama kay nanay. Nakatingin lang ito habang lumuluha at hindi na makapagsalita. Ramdam namin na talagang mahal na mahal ni inay si Itay, kaya naman labis siyang nalungkot sa sinapit ng kanyang asawa. Ayaw niyang mawala sa amin ang aming ama, kaya parang mababaliw na si inay sa kakaisip kung saang manggagamot namin dadalhin si Itay para gumaling lamang siya. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ay bigla kaming nagising dahil sa malakas na sigaw ni inay. "Kumising kayo! Ang Itay ninyo! Sumuka ng ipis! Sumuka ang Itay ninyo ng ipis!" Pagsusumigaw ni inay sa amin. Kahit inaantok pa ako, ay agad akong bumangon, Kuya Bari. Kaagad akong tumungo sa kwarto ni Itay at muntik nang bumagsak ang aking mga luha nang makita ko ang sitwasyon ng aking ama. Kitang-kita ko kung papaano lumabas ang mga ipis mula sa kanyang bibig. Pati si Kuya Rafi at Lito ay nagising na rin. Bigla kaming natakot at kinabahan. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Takot man akong lumapit ay dinaluhan ko pa rin ang aking ama at tinulungan siya. Kinaumagahan, kaagad kaming nagtanong sa iba pa naming mga kakilala kung may kilala pa ba silang albularyo na magaling at makakagamot sa aming ama. Halos napadpad na kami sa kabilang bayan, mahanap lamang ang tamang albularyo. Hanggang sa isang lalaki ang nagsabi na mayroon daw siyang kilalang manggagamot sa isang probinsya. Ayon sa kanya ay napakarami na raw na napagaling ito. Kaagad naming hiningi ang address na kinaroroonan ng albularyong iyon at nang malaman na namin ang address, agad naming dinala ang aming ama sa bahay nito. Nang makarating kami ay nakita namin ang haba ng pila ng mga taong gusto ring magpagamot sa albularyong nasabi. Mahaba ang pila, Kuya Bari. Halos inabot kami ng 8 oras bago kami nakaharap sa albularyo.
Hindi naman nagtagal ay sinimula na ang panggagamot kay Itay. Habang ginagamot si Itay, kasabay ng albularyo ay nagdasal kami ng rosaryo. Sa sobrang bagal ng pagdasal ng rosaryo ay halos inabot ng 1.5 oras ang pagdarasal. At Kuya Bari, para malaman nyo kung gaano kabagal ay ganito po ang pagdarasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ganoon po Kuya Bari, ganoon kabagal ang rosaryo. Araw-araw kaming naroon upang magdasal ng ganoon kabagal. Hanggang sa umabot ng 1 linggong gamutan. Araw-araw po ay nagro-rosaryo kami kasama ang albularyo. Sa huling araw ng gamutan, habang patuloy na ginagamot si Itay, ay mayroong nakuhang mga itim na pako ang albularyo mula sa batok ni Itay. Nagulat kaming lahat nang makita namin iyon. Parang hindi kami makapaniwala, ngunit kitang-kita namin kung papaano bunutin ang bawat pako doon sa batok ni Itay. Papaano nangyaring may mga pako sa batok si Tatay? Napatanong na lamang ako sa aking sarili habang nakatingin ako sa kaawa-awang mukha ng aking ama. Kitang-kita kong hirap na hirap siya habang binubunot ang bawat pako sa kanyang batok. Noong makumpleto na ng albularyo ang pagbunot ng mga pako, ay tumingin ito sa akin at tinawag ako. Gerard, iho, halika. May ibibilin ako sa iyo. Nakita mo itong mga pakong ito. Sunugin mo ito. Sunugin mo ang mga pako na ito at ilagay mo sa loob ng bote. Wika sa akin ng manggagamot. Napaisip ako ng saglit kung bakit kailangang sunugin. Nakatitig lamang ako sa mga itim na pako na nakuha mula sa batok ni Tatay. Sige na anak, sunugin mo na ang mga pakong iyan. Muling utos ng albularyo sa akin. Wala akong nagawa kung hindi ang sundin na lamang ang utos nito. Kaagad akong naghanap ng bote at noong makahanap ako ay sinimulan ko na ang pagsunog ng mga pako. Grabe Kuya Gerard, parang hindi ako makapaniwala na may nakuhang mga itim na pako mula sa batok ni Tatay. Grabe naman ang kapangyarihan ng mambabarang na yun. Wika sa akin ni Lito. Oo nga, ewan ko ba sa mga tao ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa pa nilang barangin ang kanilang kapwa gayong wala namang ginagawang masama ang tatay natin. Kung sino man ang bumarang na iyon, bahala na ang Diyos sa inyo. Sagot ko naman sa aking kapatid. Kagaya ko Kuya Bari, hindi rin matanggap ni Lito ang katotohanang binarang ang aming ama. Habang nag-uusap kami ni Lito, ay biglang dumating si Nanay Gloria at Kuya Rafi. Parang pasan-pasan nila ang mundo sapagkat halos hindi na maiguhit ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Maya-maya lang ay bigla kong natanaw ang kunting pagpatak ng mga luha ni Inay. Nay, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Tanong ko sa aking nanay. Ang walang iya, si Luis raw,
Si Luis raw ang nagpabarang sa ama ninyo. Wika ni inay nang tuluyang siyang makalapit sa amin. Napatigil ako sa aking ginagawa. Namilog ang aking mga mata kasabay ng pagkunot ng aking noo. Ano nay? Si Mang Luis? Si Mang Luis ang nagpabarang kay tatay? Tanong ko kay inay. Gusto ko lang kasing kumpirmahin kung tama ba ang narinig ko. Oo, yan ang sabi ng albularyo. Inggit daw sa negosyo ang dahilan kaya pinabarang ang ama ninyo. Umiiyak na sagot ni inay. Nabitiwan ko po ang mga hawak kong pako at napasa po ako sa aking ulo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Paano ba naman kasi Kuya Bari? Kapitbahay namin si Mang Luis at malapit silang magkaibigan ni tatay. Hindi ko lubos akalaing may itinatago pala siyang inggit sa aking ama. Grabe naman, inggit lang ang dahilan kung bakit pinabarang niya si itay. Naku naman, simpleng negosyo lang naman yung meron tayo. Isa pa, pinaghirapan niyo naman yun. Grabe ang itim ng budhi niya. Puro inggit ang pinapaira lang niya. Bulyaw ko sa harap ni inay. Galit na galit ako noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Parang gusto kong sugurin si Mang Luis at pagsusuntukin. Umaapoy ang aking galit dahil sa ginawa nito sa aking ama. Gerard, ikalma mo lang ang iyong sarili. Sabi ng albularyo, siya na raw ang bahala roon. Sabi naman sa akin ni nanay. Pinakalma nila ako dahil ayaw nilang manggugulo ako sa kalagitnaan ng paghihirap ni tatay. Palala ng palala na kasi ang kalagayan niya. At lalo kaming nagulat nang dumating si Kuya Rafi at ibinalita sa amin na hindi lamang mga pako ang nakuha mula sa kanyang batok. Mayroon ding mga insekto kagaya ng ipis, mga bubuyog at alupihan. Kung kaya't mas lalo kaming nag-alala sa kalagayan ng aming ama. Natatakot kami sa kung ano pa ang posibleng mangyari sa mga susunod na mga araw. Nang kumalma ako, ay ipinagpatuloy ko na lang ang pagsusunog sa mga pako. Pagkatapos kong sunugin ay kumuha ako ng bote at saka inilagay sa loob nito ang mga pako dahil iyon ang bilin ng albularyo. Matapos kong ipasok ang mga sinunog na pako sa bote, gulat na gulat ako sa nangyari dahil biglang gumalaw ang mga pako. Gumagalaw ito na parang sumasayaw sa loob ng bote. Tila nagpupumiglas at gustong kumawala mula sa pagkakakulong sa bote. Dahil sa sobrang gulat ko, Kuya Bari, nabitiwan ko po ang hawak kong bote. Bigla akong kinabahan. Takot na takot ako habang pinapanood ko ang mga pakong parang sumasayaw sa loob ng bote. Anong nangyari? Bakit gumagalaw ang mga pako? Nauutal kong tanong sa aking sarili. Napakurap-kurap pa nga ako, Kuya Bari. Ngunit patuloy pa rin gumagalaw ang mga pako sa loob ng bote. Kaya naman naisipan kong ilibing na lamang ang mga ito. Grabe, ano nangyari doon? Nakakatakot naman yun. Bulong ko na lamang sa aking sarili habang ibinabaon sa lupa ang bote. Pagkatapos kong gawin iyon ay tumungo na ako sa kinaroroonan ni Itay. Kahit ginagamot siya ng albularyo, parang hindi pa rin nababawasan ang sakit na pilit niyang iniinda. Pinagmamasdan ko ang kaawa-awang mukha ng aking ama kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay, Kuya Bari, saka hinagkan ito. Tay, lumaban ka, Tay, ha. Huwag kang susuko. Mahal na mahal ka po namin. Nandito lang kami para sa iyo. Sambit ko sa aking ama habang nakatingin sa kanya.
Nangungusap ang kanyang mga mata, Kuya Bari. Parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi na siya nakapagsasalita pa at tanging pag-ungol na lamang ang nagagawa niya. Mas lalo akong nakaramdam ng awa habang nakatingin ako sa aking ama. Patuloy na ginamot ng albularyo si tatay at napag-alaman namin na napatay nito ang mambabarang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na kinaya ng aking ama ang kanyang kalagayan. Namatay din ang aking ama, Kuya Bari, at iyon ang pinakamasakit na nangyari sa pamilya namin. Parang pinagbagsakan kami ng langit at lupa dahil sa pagpanaw ni Tatay Bien. Pagkatapos naming ilibing si tatay, ay napagdesisyonan naming lumipat na lamang ng tirahan. Kahit lumipat na kami, nagpatuloy pa rin ang aming negosyo na siyang nagsisilbing hanap buhay namin. Sa paglipat namin sa aming bagong tinitirhan, ay siya ring dumating ang isang balita. Nabalitaan naming pumanaw na si Mang Luis. Hindi matukoy ang kanyang pagkamatay. Bigla na lang daw itong bumulagta sa sahig at nawala na ng buhay. Ito na marahil ang katarungan na hinihintay ng aking ama. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, ay nasa puso ko pa rin ang hapdi na dulot ng pagkawala ng aming ama. Hindi ko talaga sukat akalain na dahil lamang sa inggit ay magagawa pala ng isang tao makapaghiganti lamang kahit sa maling paraan. Isang kasaysayan sa aming buhay ang hindi na namin malilimutan. Mga bagay na nagpahirap sa aking ama dahil lamang sa mga itim na pako ng mambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. At sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Gerard. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig ng inyong channel. Isa po ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay at nais ko rin pong ibahagi ang aking karanasan noong aking kasibulan. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dungkoy. Ako po ay tubong Lanao del Norte at ang karanasan kong ito ay naganap noong unang mga taon ng dekada 80. Nakasanayan na naming magpipinsan na sa tuwing sasapit ang araw ng Biyernes ay nagtitipon-tipon kami sa loob ng bahay ng aming lolo at lola upang uminom ng mga langis na mayroong mga orasyon. Isang manggagamot po kasi ang aking lolo at ang mga iniinom namin ay pangontra sa mga masasamang elemento, barang, kulam at maging para sa aswang. Ayon pa sa lolo ay kailangan daw namin ang mga iyon para maging isang proteksyon. Sa tuwing Biyernes Santo naman ay 7 klase po ng langis ang iniinom namin, gamit ang takip ng munting garapa na lagayan ng mga ito habang nakaharap sa tungkod ni lolo. Sanay din po ako na makakita sa altar ng bahay namin ng mga garapang may nakapaloob ng iba't ibang kulay ng papel na may nakasulat na mga salita. Yung iba ay mayroong mga maliliit na butil ng kung ano-anong uri ng halaman, mga maliliit na bato na may iba't ibang hugis at kulay, at mga kahoy-kahoy. At ang lahat ng mga iyon, Kuya Bari, ay nakababad po sa langis. Si lolo naman ay dinadayo ng iba't ibang mga tao upang magpatulong na gumaling ang kanilang karamdaman.
isa na po roon si Atan. Siya ay isang binatang nasa saktong gulang na at mayroong diferensya umano sa kanyang sandata. Ayon pa kay Atan ay nagsimula raw iyon nang minsan ay may nakaniig siyang isang babae. "Ano nga ba ang nangyari dyan sa alaga mo, Atan?" Pagtatanong ni Lolo sa kanya. Kuwan kasi, Lolo Dupong. Noong una ay namamagalang po ito. Tapos po makalipas ang isang linggo, pansin ko po na nangangalaglag na ang balat ng alaga ko. Yung bang parang naaagnas po. Nakakahiyaman sa iyo, Lolo, pero nais ko pong sumangguni sa inyo kung ano nga ba ang mabisang gamot para rito po sa alaga ko. Mahabang salaysayang ni Atan kay Lolo. "Naku anak, mukhang hindi basta-basta itong suliranin mo, Atan. Nangangailangan ng mahaba-habang gamutan ito at sa tingin ko ay aabot ng 1 buwan bago tuluyang maghilom iyang karamdaman ng iyong alaga. Iyon ay kung susundin mo ang lahat ng mga tagubilin ko." Turan naman ni Lolo na sa puntong iyon ay tinitingnan ang nasa loob ng salawal ni Atan. Matapos ilahad ni Lolo ang kanyang mga tagubilin kay Atan, ay gumayak na silang dalawa upang doon nabigyan ng unang panlunas si Atan sa bahay nito. At makalipas nga ang 1 buwan, ay tuluyang gumaling na si Atan. Bilang pasasalamat ay laging nagtutungo si Atan kina Lolo upang maghatid ng kung ano-anong mga naaani niya mula sa kanyang lupang sinasakahan. Para nang naging parte siya ng aming pamilya buhat ng napagaling siya ni Lolo. Kuya Bari, si Atan po ay hindi pa nag-aasawa sa kadahilanang ayaw niyang iwan mag-isa ang babaeng kumupkup sa kanya mula sa kanyang kabataan. Ito ay si Nanay Nuyang. Mahusay si Nanay Nuyang sa pagpapaanak ng mga buntis. Kilala siyang mahusay na kumadrona sa aming baryo. Mahusay din siyang magpagaling ng mga bali sa kahit saang parte ng katawan sa pamamagitan ng paghihilot sa bahaging napinsala. Tulad na lang ng Lolo ay mayroon rin siyang mga langis na iniingat-ingatan. Isang araw, sa kasamaang palad, nahulog ako sa isang puno ng manggang hitik sa bunga. Mataas ang inakyat ko kaya sa pagbagsak ko po sa lupa ay lubhang napinsala ang aking mga binti. Paitaas sa aking balakang ang dahilan kung bakit hindi na ako makalakad, gawa ng nabalian ata ako ng mga buto. Sa walang pag-aalinlangan, dinala ako ng mga magulang ko kay Nanay Nuyang dahil nga mas dalubhasa siya sa mga ganoong uri ng pinsala. At ang Lolo Dupong naman noong mga panahong iyon ay nagbabakasyon sa Davao, doon sa isa niyang anak. Halos hindi ko maipaliwanag ang sobrang sakit na nadarama ko at sobra ang ginawa kong pagpapalahaw sa mga panahong iyon, Kuya Bari, dahil sa tindi ng sakit. Lingguhan kung magtungo sa amin si Nanay Nuyang at sa awa naman po ng Diyos ay unti-unti naman akong nakalakad din. Isang hapon, nagtungo ako sa kubo ni Nanay Nuyang para ituloy ang pagpapahilot ko po sa kanya. Bagamat nakabukas ang kanilang kubo, ay wala naman akong nasipat na tao sa loob. Kaya naman, pumasok na ako sa loob at nakapagdesisyong hintayin na roon si Nanay Nuyang. Baka may ginawa lang ito sa likuran ng kanyang bahay kaya naiwang nakabukas ang pintuan. Kaagad kong napansin ang isang garapon na may nakapaloob na langis. Iba ang amoy nun kaysa sa mga nakasanayan ko ng malangkap na langis. Iba ang amoy nun sa langis na pinapahid ni Nanay Nuyang sa akin sa tuwing hinihilot niya ang aking mga binti. Masasabi kong
ang lansa ng amoy ng langis na iyon. Akmang hahawakan ko na sana ang lalagyan nang biglang nagsalita mula sa aking likuran si Nanay Noyang. "Dongkoy, bukas pa ng umaga ang punta ko sa inyo. Ba't ka nagtungo rito?" Anya na ikinagulat ko naman. Nay, inilalakad-lakad ko lang po itong paa ko. Nang sa ganun po ay makapag-ehersisyo naman itong mga binti ko. Tugon ko naman na humarap sa kanya. Subalit bigla akong nahintakutan sa kanyang anyo, Kuya Bari. Pawang nakakatakot ang kanyang anyo. Dahil buhaghag ang kanyang mahabang buhok na kadalasan ay nakatirintas naman. Kaya nagulat ako nang makaharap ko siya. Malalim din ang kanyang mga mata at ang kanyang mga labi ay parang sobrang tigang na nagbibiyak-biyak. Napakaputla rin ang kanyang kulay noong mga panahong iyon. Saka doon ko pa lamang napagmasdan ng mabuti ang kanyang buhok. Mahabang mahaba pala iyon na pumapantay na halos sa kanyang mga tuhod. Ang kabuuang kaanyuan niya ay nagbigay sa akin ng takot. Kaya sa halip na magpahilot ako sa kanya, ay minabuti ko na lamang na umuwi na. Sige po, Nay Noyang, bukas na lang po siguro. Baka po may iba pa kayong gagawin." Pagpapaalam ko rito. Hindi naman siya sumagot pa. Tumango lang ito at pumanhik na sa kanyang silid. Nasa bahay na ako nang maalala ko na naiwan ko pala sa kubo ni Nanay Noyang ang perang ipambibili ko sana ng tinapay sa may tiyanggi. Kung ipagpapabukas ko na ang pagkuha noon ay tiyak na mauubusan ako ng tinapay. Kaya naman ay kahit 6:00 na ng gabi ay tinugpa ko pa rin ang kubo ni Nanay Noyang. Makailang beses akong kumakatok at nagtatao po, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa narinig ko na lamang na tila may humahagikik sa kawalan. Matinis ang hagikik na nililikha ng boses ng isang babae. Dahil wala namang sumagot sa akin at hindi rin naman nakasindi ang mga ilaw sa loob ng kubo ni Nanay Noyang, ay napagpasyahan kong umalis na lamang dahil baka walang tao nga roon. Sa paghakbang ko ng ilang segundo ay palakas na ng palakas ang hagikik na naririnig ko at tila ba patungo sa kinaroroonan ko ang direksyon ng hagikik. Sa takot na naramdaman ko ay napatakbo na lamang ako. Subalit mula sa liwanag ng tangan kong gasera ay naaninag ko ang isang nilalang na nasa himpapawid. Nakalutang iyon na tila ba isang nakabukas na payong at doon ko napagtanto na ang hagikik na naririnig ko ay nagmumula po sa nilalang na iyon. Dahil sa takot ay inusal ko ang dasal na itinuro sa akin ng aking lolo kapag ka nasa panganib daw ako. Inusal ko iyon ng 7 beses bago ko naramdaman ang unti-unting paglaho ng hagikik ng nilalang na iyon na nasa himpapawid na nakasunod sa akin. Sa pagdating ko naman sa bahay ay humahangos kong inilarawan ang nilalang na nagpakita sa akin. Ayon pa sa mga magulang ko ay baka raw nagpakita sa akin ang nilalang upang marahil subukin ang aking kakayahan, gawa ng baka alam nito na may orasyon akong tinatanganan. Sa narinig ko mula sa kanila, tila ba naging palaisipan sa akin kung anong uri ng nilalang ang nakita ko. Nang sumunod na linggo, dumating na mula sa bakasyon si Lolo. Kaagad akong nagkwento sa kanya tungkol sa nilalang na nagpakita sa akin noong nagdaang linggo at doon nga ay inilarawan kong maigi ang nilalang. Ayon kay Lolo,
Base raw sa description ko ay nasisiguro niyang isang aswang ang nakita ko noon. Napalunok naman ako dahil sa sinabi ng aking lolo. Kinabukasan, nagtungo naman sa bahay namin si Atan. May daladala siyang manok para sa bagong dating na si Lolo. Habang nag-uusap-usap sila ni Lolo tungkol sa naikwento ko, ay pansin ko ang pamumutla niya at ang pautal-utal na pagsagot na tila ba nababagabag siya. Nang sumunod na mga gabi ay doon na ako sa bahay ni Lolo naglalagi dahil siya lamang mag-isa ang natutulog doon. Nagpaiwan kasi sa Davao si Lola. Habang naguhugas ako ng mga pinggan ay may napansin akong isang anino sa labas ng aming kusina. Yari lang po kasi sa kawayan ng aming kusina kaya kaagad na mapapansin kung may tao o hayop ba ang nasa labas, gawa ng hindi naman magkakadikit-dikit ang pagkakalagay ng mga kawayang dingding sa nagsisilbi naming batalan. Sinundan ko ng tingin ang anino at nasipat kong naupo iyon kaharap sa aking kinaroroonan. Hinanap ko kung sino ang nagmamay-ari ng anino, subalit wala namang katao-tao doon sa labas kaya ang ginawa ko po ay iniwan ko na muna ang aking mga hugasin at pumanhik sa silid tulugan namin ni Lolo. At kaagad kong inabisuhan ito. Mabilis namang kinuha ni Lolo ang kanyang tungkod at nagtungo sa kusina. Subalit wala na roon ang anino. Lumabas kami ng kusina at doon sa parte na inupuan ng anino ay nangangamoy langis. Mukhang may aswang atang bumibisita, Dungkoy. Ang saad ni Lolo habang patuloy na nag-iikot ang kanyang mga mata sa paligid. Ako naman ay napangangalamang sa tinuran ng aking lolo. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay tinapos ko na ang naiwan kong hugasin. Nag-aayos na ako ng mga pinggan sa lagayan nang biglang narinig ko ang galit na tinig ni Lolo na parabang may pinapagalitan. Dala ng aking kuryosidad, kaagad kong tinungo ang pinanggagalingan ng boses niya at napadpad ako sa silong ng bahay. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang isang anino na tinutukuran ng tungkod ni Lolo. Isang anino na sa tansya ko po ay hirap na gumalaw gawa ng tila ba nabibigatan sa tungkod na nakapatong sa kanya. Anong masamang hangin ang nagtulak sa iyo na mga sa sarili kong pamamahay? Akala ko ba ay nagkaintindihan na tayo na hindi ka gagalaw ng mga taga rito sa ating baryo? Anong pumasok sa kukote mo at kami ang iyong pinangahasan? Narinig kong saad ni Lolo sa matigas at malakas na boses. Sige, pakakawalan kita sa ngayon, subalit kapag ka ito ay iyong inulit, magpasensyahan na lang tayo. Naintindihan mo? Dagdag pa niya saka pinakawalan ang anino sa pamamagitan ng pag-isod ng tungkod papalayo rito. Nagulat na lang ako, Kuya Bari, at bigla na lang tumakbo ang anino palayo sa kinaroroonan namin. Dahil po sa pagkamangha at pagkagulat sa mga nangyari ay hindi ko napigilang mag-usisa kung ano ang anino na iyon. Apo, anino iyon ng isang aswang? Hindi mo ba naaamoy ang malansa nitong baho? Ang turan ni Lolo at sa puntong iyon ay saka pa lamang pumasok sa ilong ko ang amoy na sinasabi ni Lolo sa akin. Lumipas ang mga araw. Pansin kong hindi ko na nakikita si Atan na nagtutungo sa tirahan ni Lolo. Medyo nanibago ako roon kaya ako na ang nagpasyang bisitahin ito.
Nataon naman na kabilugan ng buwan sa gabing iyon. Para sa akin ay saktong-sakto iyon, gawa ng masarap maglaro sa ilalim ng maliwanag na buwan. Yayayain ko si Atan na magtungo sa tambayan ng ilang mga kabataan upang makasali kami sa laro nilang tumbang preso. Kahit na mas matanda iyon sa akin ng ilang taon, ay basta laro na ang pinag-uusapan, ay hindi iyon tumatanggi. Malapit na ako sa kanilang bakuran nang naaninag ko si Nanay Noyang sa labas ng kanilang kubo. Nakatalikod ito at nagpapahid ng langis sa katawan. Noong una ay akala ko ay may damit ito. Subalit nang masibat kong mabuti, ay wala pala itong pang-itaas na damit at tanging ang kanyang saya lamang ang suot ng matanda. Magsasalita na sana ako upang maipaalam na naroroon ako sa kanilang bakuran nang biglang nag-ibang anyo si Nanay Noyang. Gulat na gulat ako dahil nakakakilabot ang naging anyo niya at mabilis ang kanyang kilos na naglahong bigla sa dilim. Doon ko na napagtanto na si Nanay Noyang ay isang aswang, gawa ng pumainlang sa hangin ang amoy nitong amoy langis na malansa. Batid kong hindi ako napansin ni Nanay Noyang, kaya dali-dali kong kinuha ang bote ng langis na nakapatong sa isang bangko na ginamit niyang pampahid sa kanyang katawan. Hindi na ako nag-atubili pang dalhin iyon kay Lolo. Sa pagtungo ko sa bahay ni Lolo ay kaagad na sinabi ko sa kanya ang aking nasaksihan, kasabay ng pag-abot ko sa langis ni Nanay Noyang. Lolo! Lolo! Aswang po si Nanay Noyang! Aswang siya! Sigaw ko pa. Hindi nagsalita si Lolo at nagulat na lang ako nang marinig ko ang isang paghikbi. Nang lingunin ko iyon, ay napatakip na lamang ako ng aking bibig. Si Atan, luhaan at balisa. Nakaupo ito sa isang bangko habang nakatingin sa bote ng langis na hawak-hawak ko. Ayon pa kay Lolo na matagal na niyang alam na isang aswang si Nanay Noyang. Nagkaroon pa nga raw sila ng kasunduan noon na hindi niya ito gagalawin kung hindi gagalaw ng kahit na sino sa baryo ang matanda na sinang-ayunan naman niya. Subalit noong huli ay nais ng matanda na mamahinga na, kaya nangangailangan na nitong ipasa ang itim na perlas na tangan sa ibang nilalang. At si Atan ang nais niyang magmana roon. Subalit tumanggi si Atan, gawa ng nais nitong mamuhay ng payapa at maging normal. Ikinagalit ng matanda ang pasya ni Atan at itinuring na sinulsulan daw ito ni Lolo, kaya ayaw tanggapin ang itim na perlas na tangan niya, dahilan para pagbawalan siya ni Nanay Noyang na magtungo kina Lolo. Ang anino rin daw na nakita namin noon sa bahay ay anino raw iyon ni Nanay Noyang. May kakayahan daw ang aswang na si Nanay Noyang na ikubli ang sarili sa dilim at tanging ang anino lang nito ang nakikita ng mga taong pinagpalang na biyayaan ng kakayahan. Gulong-gulo na ang isip ko, Lolo Dupong. Hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin. Ayaw kong magalit ng tuluyan sa akin si Nanay Noyang, kayong utang ko sa kanya ang aking buhay dahil siya po ang kumupkup sa akin noong namatay ang aking mga magulang. Subalit, ayoko ring tanggapin ang itim na perlas, gayong hindi ko maatim na mabuhay na ganoon. Ang wika ni Atan sa pagitan ng paghikbi. Atan, gawin mo ang nararapat. Nang sa ganoon ay kapwa kayo guminhawa. Makahulugang turan ni Lolo. Madaling araw na nang mapansin ko na tila ba
May nilalang sa labas ng aming bahay ang hindi mapakali. Halos paikot-ikot iyon sa labas ng aming bakuran. Sinilip ko iyon at nasilayan ko si Nanay Noyang sa labas na sa puntong iyon ay nasa kaanyuan pa ng pagiging aswang. Hanggang sa bigla kong narinig ang boses ni Lolo na dumagundong. "Ito ba? Ito ba ang hinahanap mo?" Ang saad ni Lolo. Nasipat ko na hawak niya ang bote ng langis ni Nanay Noyang. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makita kong tila nahintakutan si Nanay Noyang na pinagmamasdan ang kanyang langis. May sinabi pa si Lolo sa kanya, subalit hindi ko na naintindihan ang wikang lumabas sa kani-kanilang mga bibig ng mga sandaling iyon. Hanggang sa nakita ko na lamang na inabot ni Lolo kay Nanay Noyang ang bote ng langis bago ito lumisan. Nang sumunod na mga buwan ay nabalitaan na lang namin ang pagpanaw ni Nanay Noyang. At ayon pa kay Atan na nakapagtataka raw na hindi siya nito kinulit tungkol sa itim na perlas. Doon lang din namin nalaman na nakipagsundo pala si Lolo sa kanya noong madaling araw na nagtungo siya sa bahay ni Lolo. Ayon pa kay Lolo Dupong na sinabi niya kay Nanay Noyang na hindi niya pakikialaman ang langis nito at lalagyan ng mga orasyon at dasal para pasakitan ang matanda kung hindi niya pipilitin si Atan na gawin ang bagay na labag sa kalooban nito. Nabatid naman daw ng matanda ang tinutukoy ni Lolo at nakiusap na huwag galawin ni Lolo ang kanyang bote ng langis sapagkat naroroon sa loob nun ang itim na perlas na nagbibigay sa kanya ng lakas at tutuparin niya raw ang nais ni Atan na siya namang ginawa ni Nanay Noyang. Ang naging palaisipan lang kina Lolo ay kung sino ang nagmana ng langis ni Nanay Noyang, gayong hindi naman siya mahihimlay kapag walang tumanggap sa sinasabing itim na perlas na binabaran ng langis. At sa paglipas pa ng mga panahon, ay unti-unti nang naging malinaw sa amin kung sino ang tumanggap ng langis ni Nanay Noyang. Ito ay ang anak ng kanyang kaibigan na si Vilma. Ito na rin kasi ang napapabalitang aswang sa kabilang bayan. Sa ngayon, Kuya Bari, naipasa na sa akin ni Lolo Dupong ang mga langis na iniingat-ingatan ng aming pamilya at sisiguraduhin kong maihahabilin ko ito sa mga susunod pang mga henerasyon. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi kong kwento at karanasan na hindi lahat ng langis ay nakapagpapagaling dahil mayroon ding mga langis na nakapagbibigay sumpa at iyon ay ang langis ng aswang. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.